no, lalo na pagdating sa Panginoon. No, I believe marami kang pagdadaanan at alam ko struggle ka rin sa buhay mo as a Christian. At maybe hindi ito yung first time na maranasan mo sa buhay na yung pagsunod mo sa Panginoon na hindi biro. No, araw-araw mo 'yan naranasan. No, God allow it para mas lalo kang lumago. No, inaalaw yung sitwasyon para nagkakamali ka para ma-master mo siya at para ma-overcome. No, hindi inaalaw ng Panginoon na magkamali ka para manatili kang pagkakamali. No, inaalaw ng Panginoon na madapa ka. Hindi kanya pinatay agad, hindi kanya dinudge no sa panahong nagkakamali ka. Sa panahong nawo-worried ka, nawalan ka ng tiwala. No, sa panahong bumababa yung pananampalataya mo, God allow it. So, alam mo bakit? Every time na nagkakamali ka, no, hindi siya papayag na wala kang matutunan. Hindi pwedeng bumagsak ka sa test, sa pang grade 1 na test. No, noon struggle ka sa pang grade 1 na test. No, pero hindi tumagal, no? Kung ibabalik ka sa test na 'yan, no, imposible talaga sa 3 bagsak mo na 'yan. Magkakamali ka pa rin, hindi mo pa rin maipapasa. No, ang gusto ng Panginoon, kaya niya binabalik-balik lang yung salita niya, kaya niya binabalik-balik yung sitwasyon dahil gusto niya tayong ipalagpas, gusto niya tayong palampasin. Sa Bisaya, pag gusto niya tayong ma-overcome natin yung sitwasyon na 'yan. Thank you, Jesus. No, gusto ko mag-focus ka sa gabing ito, no, at hindi aksidente kung bakit ka narito ngayon. No, alam ko tinawag ka ng Panginoon at isa ka sa pinili. Thank you, Jesus. No, iset aside mo lang muna yung worries mo. Iset aside mo yung takot mo, mga hinanakit sa manang loob. At bago tayo magsisimula, no, hayaan natin na maging fertile yung puso natin. Na maging fertile ground para pagtanim ng para kung maitaniman ng salita ng Diyos sa puso natin ay hindi magiging basura, kundi mamumunga at mapakinabangan ang buhay natin. No, sabay kayo sa panalangin ko. Father in heaven, Panginoon, nagpapakumbaba po ako. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa mga nagagawa, at sa mga nasasabing hindi maganda, at sa mga kasalanang hindi ko alam. Lord, ikaw ang nakakaalam. Patawarin mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako na lumago. At mas maintindihan ko yung salita at ma-apply ko sa buhay ko. Panginoon, kaawaan niyo po kami, Panginoon. At maraming salamat sa iyong banal na dugo na tumulo sa cross. Nang dahil doon, naging malaya ako. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinatawad mo ako. Maraming salamat sa grasya. Kahit even though hindi ako karapat-dapat, niligtas mo ako. Maraming salamat, Panginoon. Utang namin ang buhay namin sa iyo. And Father, I pray in the name of Jesus. Lord, let your word penetrate in every heart na maminaw sa imong pulong, Ginoo. Lord, ang salita ko, ang hindi nila marinig kung diin salita mo, Panginoon. May revelation, yung idea, yung knowledge ko, ang hindi nila marinig kundi ang mapapangkinggan nila at ang ma-apply nila is yung knowledge na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na maging teachable sa iyong salita at willing makinig. Any distraction sa muna-huna, I cancel it. And we are cleansed by the blood of Jesus. Lord, teach us na makapokus mi, Ginoo, sa imong pulong. Because we believe there is freedom and there is transformation through your word. According to your word, John 15:3. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Give us a teachable heart tonight. Thank you, Lord. I give you all the glory, adoration, in the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you so much for joining tonight. No, magsisimula na tayo. Ito yung topic natin ngayon. I hope nakikita nyo sa screen. Ang topic ngayon, the 4 wonderful opportunity. No, ang 4 ng pinaka wonderful, ng pinaka maganda, pinaka the best na oportunidad. Ang tanong ko sa inyo ngayon, ano yung pinaka magandang opportunity na nangyari sa buhay nyo? Ano yung mga opportunity na in-endorse sa iyo tapos nakuha mo? Maaring scholarship, maaring trabaho, maaring negosyo, maaring puhunan. No? Ano mo yung opportunity na ibinigay sa iyo? No, maganda 'yon, wonderful. Pero
gusto kong sabihin sa iyo, may mas wonderful na opportunity pa na hindi mo pa alam. Maybe hindi mo pa alam ito, or maybe alam mo na ito, or maybe pwede itong maging reminders na lang sa puso ng bawat isa. Not that the poor, wonderful opportunity. No, yung sabi nila na yung opportunity daw ay para daw kasi daw minsan yung opportunity parang kalbo na nakawig. No? Nahawakan mo na pero dahil hindi siya rooted, dahil hindi siya tunay, no? Natanggal pa, hindi mo nakuha. Sayang yung opportunity. No, halimbawa, no, yung mga opportunity na naranasan mo sa buhay, nagiging regrets. So, sayang. Kung pinurso ko na sana yung scholarship, kung nag-aral ako ng maayos, sana. No, hanggang ngayon, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Sayang yung opportunity na sinayang ko. No, maraming regrets sa buhay natin. Ibig sabihin ng regrets, ito yung bagay na ibinigay na sa'yo, pero binaliwala mo. Naging kampante ka, kaya yung opportunity na yon para sana sa'yo, pero nasayang. No, wonderful opportunity. Yung scholarship, para sa'yo sana. No, isa ka sa kasali doon sa listahan na magiging scholar, mo na makakatanggap ka ng scholarship galing sa gobyerno. Pero yung kumanang gobyerno, may maintaining grades. Pero nang dahil naging pabaya sa grado, no, naging busy sa ibang bagay, hindi mo na focus yung grades, hindi mo na maintain yung requirements sa grade. Dapat mataas lagi. So nang dahil natanggal ka sa sayang yung opportunity, sabi mo, sayang yung oportunidad. Ando na sana ako pero binaliwala ko. Jesus. Ngayon, pag-uusapan natin kung sino tong tao na andun na siya sa pinakamagandang opportunity, pinaka-the best, pinaka-successful na opportunity, pero nasayang niya. Jesus. No? Alam ko, pamilyar. Ito yung story na ito. Ito yung story na pinaka-gasgas na sa tinga. No, alam na ng lahat. Maybe yung iba sa atin dito, yung mga baguhan sa Christian life, hindi pa natin alam to. No, at sa mga nakakaalam na nito, pwede itong maging reminder sa atin. Thank you, Lord. Kaya nga yung salita ng Panginoon, pabalik-balik, hindi dahil para mainsulto tayo, kundi baka may posibilidad, nakakalimutan natin. No, baka yung napakinggan nating salita ay hindi natin na-apply sa buhay, kaya yung salita ng Panginoon, pabalik-balik. Thank you, Jesus. Minsan inaatake tayo ng spiritual amnesia. No? Nabasa na natin, na pamilyar na sa natin, pero nung tumaagal ang panahon, hindi natin na-apply. Kaya nga, yung salita ng Panginoon, pabalik-balik lang. Kasi nga, ang purpose ng Panginoon, kaya ko pinarinig sa'yo ulit yan, kasi may posibilidad. Baka ikaw to. Baka tayo to. Baka bumalik ka na naman sa sitwasyong ganito. Thank you, Jesus. No, the story of prodigal son, hindi ko nabasahin yung story kasi mahaba. May isa siyang anak na kahit buhay pa yung tatay niya, andun na siya sa poder ng tatay niya, andun na yung great privilege. Alam niyo ba anong ibig sabihin ng great privilege? No, ito yung pinangarap ng iba, pero nasa ganyang posisyon ka. No, naging manager ka, dahil hinangaan ka, naging supervisor ka, dahil hinangaan ka. Tapos ang sabi ng tao, it is a great privilege na naging supervisor ka kahit hindi ka nakagraduate ng high school. No, marami namang nakagraduate ng high school, maraming nakapasok sa pagiging supervisor kahit hindi na nakatapos ng pag-aaral. No, ang tawag doon, great privilege. No, ito yung mga bagay na pinangarap ng iba pero wala sila sa ganung posisyon. Pero yung prodigal son, nasa magandang kalagayan na siya. Nasa kamay na siya ng Panginoon. Pero sinayang niya yung pagkakataon na kung saan yung posisyon na yun ay pinangarap ng iba, pero binaliwala niya. Kaya nga sabi ko, may mga opportunity na nagiging regret sa buhay natin dahil akala natin parang wala lang. Which is yung mga bagay na gusto nating itapon, gusto nating ibaliwala, which is hindi natin pangarap pala ng iba. Amen? Sino sa inyo dito yung mga nagbo-boarding house? Yung mga nasa boarding house? No, palagyan lang natin nasa may time talaga na masarap yung kinakain mo. No, habang nasa boarding house ka, yung pagkain mo doon, bumili ka ng chooks to go, no, ikaw lang mag-isa.
At nung time na yun, punong-puno na ka ng problema, no, punong-puno ka ng pag-aalala. Nung time na sa boarding house, punong-puno ka ng, no, broken ka, no, pagod ka, no, rejected ka. No, kahit gaano kasarap ng pagkain mo sa harap. O sino sa inyo dito? Raise up your hand. Itaas mo lang yung kamay mo. Na habang kinakain mo yung pagkain, no, kahit gaano kasarap, pero sa panahon na iisip mo yung kalagayan mo, no, kahit gaano kasarap ng pagkain sa harap, no, hindi mo siya ma-appreciate. No, hindi ka man lang sasarapan. No, kasi namamatay yung appetite dahil sa mga iniisip na mga problema, nag-overthink ka, nag-anxiety ka, nadidepress ka. Nagiging sad. No, andun yung loneliness. No, dito mo makikita mo talaga dito na kapag may sitwasyon, nakakalimutan mo yung blessing na ibinigay na ang blessing na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Yung lechon manok na nasa harapan mo na, nabaliwala mo nang dahil lang sa mga problema. No, yung lechon manok na sa harapan mo, binaliwala mo, which is pinangarap yun ng iba. Sabi pa ng mga pulubi, sana bukas. No, yung nasa sayo, na which is normal sa'yo, pero pinangarap ng iba. Na anong pangarap ng iba? Paglaki ko, gusto ko makakain ng chooks to go. Pero ikaw, kung may pera lang, no, yun, gusto kong bumili ng chooks to go. Nakakabili ka. Pero ang nabibili mo, pangarap pala ng iba. Nang dahil lang sa problema, no, nang dahil sa mga problema, pagsubok, no, stress, kahit gaano kasarap ang ibinigay ng Panginoon, hindi mo ma-appreciate nang dahil naiisip mo yung mga problema. Which is, yung nasa harapan mo na, nabaliwala mo, pero hindi mo alam, pangarap lang ng iba. So, ibig sabihin, privilege na makakain ka ng masarap. Habang ang iba ngayon, walang kinakain. No, privilege, habang ikaw ngayon, ang dami mo namang problema, pero may ilaw ka, may bahay ka, may bubong ka. Yung iba ngayon walang bahay, nasa pasada lang. No, ang normal sa atin minsan, pangarap ng iba. No, ayaw ko na magbike. Galit ka sa tatay mo kasi bike ang binili sa iyo. Tinapon mo yung bike, gijang lang nimo, handod na bulok. Pero yung bike na tinatapon mo, pangarap ng ibang bata. So yeah. Amen. So, yung prodigal son, privilege, sabi niya, ganun kabastos yung ginawa niya na kung saan sabi niya sa tatay niya, buhay pa yung tatay niya, pero hiningin niya na yung mana. No, sa ating bilang tao, makukuha lang natin yung mana natin sa parents kung patay na sila. No, so dito mo talaga makikita, grabe yung insulto niya ginawa sa tatay niya. Hindi biro yung insulto na ginawa niya sa tatay niya. Kaya ang nangyari ngayon, ibinigay, dahil mahal siya, ibinigay sa kanya. Binigay sa kanya. So nilustay niya yung pera, na-enjoy niya yung blessing, nakalimutan niya yung blesser. So ganun kasama yung prodigal son. No, na-enjoy niya. Ikat ko yung story na kung saan naubos talaga yung pera. Noon, alam mo anong nangyari? Andun na siya sa privilege. No, andun na yung great opportunity na naging anak siya. Na kung saan na yung opportunity na naging anak siya, yun yung pinangarap ng iba. So, tagalinis na siya, tagapakain siya ng baboy. No, habang sa sobrang gutom, no, yung pagkain ng baboy, gusto na rin yung kainin. So, ito maintindihan, no, kailangan mong maintindihan na yung sitwasyon mo ngayon, pag mawawala pala tayo sa Panginoon, no, mas magiging worse. May mga bagay ka na hindi mo pa nadaanan, na madadaanan mo. No, may mga bagay ka na hindi in-expect, na magiging terrible yung buhay mo. Ganun kasama ang mayayari sa atin. May mga bagay, itong prodigal son, hindi niya ito naranasan noon. Pero nandahil sa disobedience niya sa Panginoon, naranasan niya yung mga bagay na hindi pa naranasan. So, kailangan pala nating makaralyze sa kwento ni prodigal son. At dumating sa punto ng buhay niya, pati pagkain na baboy, gusto niya rin kainin. Kasi yung sahod niya dyan, alam mo ba bakit? Yung sahod niya, ay bakit naisip niya kainin niya lang yung pagkain ng baboy? At kaya sabihin mo, Brodel, nagtatrabaho naman siya, baka may pagkain na siguro siya, may pangbili na kasi nagtrabaho. Kasi nga sugarol. Hindi natin alam, baka may mga utang siya. So, yung mga tinatrabaho niya, pambayad lang sa utang. May possible na ganun ang nangyari sa buhay niya.
habang nagtatrabaho siya, wala siya nakakain, kaya naisip niya kainin niya lang yung pagkain ng baboy. Kasi sabi na, hanggang sa nakarealize siya, ito yung pinakamaganda. No, kahit pangit na nangyari sa'yo, pag may ugali na pala tayong ganito, pag kinarin natin yung ganitong ugali, may na-realize tayo. Sabi niya, hindi to maganda, hindi biro to. Ako dito, halos kainin ko na yung pagkain ng baboy. Hinugas. Pero yung mga katulong namin doon sa palasyo, masarap yung kinakain. Tapos anak ako ng hari, andito yung sitwasyon ko. Nang dahil sa realization na yon, nakabalik siya sa Panginoon. No, hanggat hindi mo ma-realize, hanggat hindi pala natin ma-realize yung sitwasyon natin, no, walang magbabago. No, only the word of God can change us. No, ang pulong lang sa Ginoo, ang word ng Panginoon lang ang may kakayang magbago sa atin. Pero God is inviting us na kailangan din nating umaksyon para patuloy yung pagbabago. Kasi hanggang realization lang tayo, kung hindi natin na-actionan, wala talaga mangyayari pala. Pero ang ginawa niya, na-realize na sabi niya, hingi ako ng tawa sa tatay ko. Nag-practice pa siya. Sasabihin ko na lang sa tatay ko, kahit ano na, kahit gawin mo na lang akong katulong, patawarin mo ako, nagkasala ako sa Diyos. Gawin mo na lang akong katulong, wag mo na akong gawing anak. So, yun yung mindset niya. Yun yung nasa isip niya, na akala niya yung tatay na, akala niyo ba yung tatay natin? Akala niya kasi yung tatay niya, pulis. And always remember, no, always remember, na yung Diyos, hindi siya pulis. Ang Diyos, no, represent siya ng tatay natin sa mundo. No, akala kasi natin, pag nagkasala tayo, pag lumayo tayo sa Diyos, galit sa atin ang Diyos. No, ang akala ng tao, ang Diyos ay parang pulis. Di ba pag ang pulis, anong karakter ng pulis? Pag nagkasala ang tao, hahabulin. No? Kalad ka rin, susundukin. Pero ang Diyos, hindi siya pulis. Tatay natin siya. Sa panahong nalulugmok ka sa pagkakasala, sa panahong nawala ka sa Diyos, nawala ka sa presensya niya, no? Umiiyak ang Diyos. Kung iniisip niya, kailan ka babalik? No, ako anak, gusto ko nung bumalik ka. Pero ang hinahantay ko yung realization mo at decision mo para makabalik ka sa akin. So, ganun nangyari, nakadesisyon siya. At nung time na yon, no, ang hindi niya alam, number one, ito yung number one encounter opportunity. Ano yung title ko kanina? Encounter opportunity. Ano sa title? Great opportunity. So, yeah. No, number one opportunity, encounter opportunity. Ang pinakamaganda sa isang tao, no, ito yung pinaka-wonderful opportunity. No? Pag once bumalik ka sa Panginoon, pag i-desire mo na hindi mo kaya, pag sasabihin mo sa sarili mo, Lord, hindi ko kaya mabuhay mag-isa. Ganong katirible yung buhay ko kung wala ka. Nagkamali ako sa iyo, Panginoon. No, God is inviting us. No, gusto ng Panginoon na aminin mo ang pagkakamali mo. Aminin natin na nagkulang tayo sa Panginoon. Aminin natin, no, marami tayong pagkukulang sa Panginoon. Dahil sabi sa Mateo 5:3, pinagpala ang mga taong umaaming nagkulang sila sa Diyos. Bakit? Dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. No, yung pinaka-wonderful, yung pinaka-magandang opportunity. Number one, encounter opportunity. No, akala mo galit sa'yo ang Diyos, which is hindi pala. So, minsan, ang Diyos, ginagawa natin siya ng sitwasyon sa ating isipan. Kaya kailangan natin i-control yung mindset natin. Lord, lalayo ako sa iyo, Panginoon. Ako na ako bumalik sa iyo. O, sino sa inyo dito, yung mga kabataan na pinapalo ka ng nanay mo noon, no, gibunalan kasi mong mama, no, nung akala mo, habang hinahanap ka niya, takot na takot ka, hindi na ako uwi sa amin. Bakit? Tagalit yung tatay ko kasi yung ulam namin, yun na lang yung natitira. Hindi ko na nalagay sa kabinet, kinain ng aso. So ikaw ngayon, takot na takot sa nanay mo, sa tatay mo, na akala mo, pag uwi mo, bunugon ka. Ano ka, sa ulit ka lang, paparusahan ka, papaluin ka. Mindset lang natin yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, wag nating gawin Diyos ang Diyos base lang sa ating takot. Huwag nating limitahan ang Diyos kung ano yung kaya niyang gawin. Oh, hallelujah.
Wait lang, naiwala na ka-mute. Wala na ka-mute. Mute lang sa uban, Pam. Ay, mute na. Thank you. Sige. Sige. Mute lang. Okay na. No, ang mindset ng mindset ng prodigal son, binigyan niya ng extra gawain ng Diyos na baka paluin ako ng Diyos. Pagbalik ko, baka suntukin ako ng Diyos. Ganun ang nangyari sa tao. No, akala niya, alam niyo ba nung pinalo ako ng tatay ko, pumunta ako sa malayo. So, takot ako umuwi. Pero hindi ko alam, sinabihan niya yung kapatid ko, yung kuya mo, padala mo ng pagkain. Tapos, pinadala ako ng kapatid ng pagkain ko. Sabi niya, kuya, pagkain. Sabi ko, sino nagluto nito? Si Papa. Siya ang nagpadala sa'yo ng pagkain. So, yung mindset ko, ang tatay ko, galit na galit sa akin. Pero hindi pala. Pinadala ako ng pagkain. Ganon ang nangyari sa prodigal son. No, sinalubong. Na-experience niya yung encounter. Alam niyo ba, every time na may encounter niyo yung Panginoon, pag once sa encounter mo si Jesus, no? He has the plan. He has the plan. He has many plans sa atong kinabuhi. Plans to prosper you, not to harm you. No, maaaring nasasaktan ka ngayon, no, pero ano ba inani ba? Minsan kasi hindi natin maintindihan yung plano ng Diyos. Kasi ang plano ng Panginoon ganito. Plans to prosper you. Wait lang ha. Medyo wala na kami. Ay, hello ma'am. Wala na kami. Isa wala na kami dire. Wala na ka-mute, wala na ka-mute. Mute lang ta pa, mute. Na, tawagan kita na wala na ka-mute. Si sino ba 'yan? John Mark. John Mark yan. Thank you, Jesus. Okay. Ito Next. Di ulit. For I know the plans I have for you. Minsan nakala natin, minsan nasasabi natin, Panginoon, di ba sabi mo sa Jeremiah 29 verse 11, plans to prosper you, not to harm you. Lord, ang plano mo sa akin, hindi para saktan. Pero bakit nasasaktan ako ngayon? Nung akala kasi natin, yung sakitan na naranasan natin ngayon, ay contradict na sa plano ng Diyos. And always remember, Pam, na yung pag-ooperahan ka, kailangan mo masaktan muna bago ka gumaling. Ang plano ng Diyos, pagalingin ka. Pero part ang masaktan ka. Hallelujah. Butanta. Sino sa inyo dito naranasan mong maoperahan? Or naranasan mong maoperahan, unsa ba ng mga samadya? Kailangan mo munang hiwaan. Kailangan mong masugatan muna para gumaling. Sabi nga ng Panginoon dito, plans to prosper you, not to harm you. Hindi para saktan ka, pero para bigyan ka ng better future. Bigyan ka ng pag-asa. Nung nasugatan ka, pero punong-puno ka pa rin ng pag-asa. Ganon ang ibig sabihin ng plano ng Diyos. Thank you, Lord. Number 2, reconciliation opportunity. So ito yung isa sa pinakamalaking opportunity ng Panginoon. Sabi dito, ganon ang nangyari sa prodigal son. Nung bumalik siya, nabalik yung relasyon niya sa tatay niya. Kung hindi siya nag-decide na bumalik siya, kung God allow situation, inalaw ng Panginoon na mahirapan tayo minsan para maalala natin siya. Maaalala mo lang ang bumbero pag may sunog na. Maaalala mo talaga ang doktor. Maalala mo lang ang salitang hospital, doktor. Ipadala mo sa doktor yan kapag grabe na yung sakit. Maaalala mo lang yung mga sundalo. Maaalala mo lang ang pagtawag sa pulis. Pag na-hold up ka, pag na-snatch ka, pag may death threat sa'yo. So, ibig sabihin, sabi ng Panginoon, kung hindi mo ako maalala sa mga blessing, sa buhay na ibinigay ko sa'yo, aalaw ako ng sitwasyon para maalala mo ako. Thank you, Jesus. Anong inalaw ng Panginoon sa sitwasyon? Nagutom siya. Nalugmok siya. Or dahil sa realization na nabalik yung relasyon nila sa Panginoon, sa tatay niya. Anong sabi dito? Yung nag-reconcile sa atin is yung Ama, as in yung si Jesus.
Ngayon, sabi dito sa Ephesians 2:16, ngayong iisang katawan na lang tayo sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Winakasan niya ang alitan natin at ibinalik niya tayo sa Diyos. So, ibig sabihin, ang God the Father tsaka tayo, no, magkalaban na. Pero nang dahil sa grasya, nang dahil kay Jesus Christ, naging maayos, no, si Jesus, yung nagsettle sa atin, sa God the Father, at sa atin. Parang ganito ba? Diba, may nag-away. Nag-away yung mga kaibigan nyo. So, ikaw ngayon, concern ka sa isang tao. So, concern ka rin. So, ang gusto mo ngayon, ma-reconcile silang dalawa. Bro, sige, ayusin ko kayong dalawa. Parang siya yung nagsettle. O, ikaw mo, humingi ka ng tawad sa kanya. Para maging masettle kayo. Kasi nga, dahil sa ating mga kasalanan, napalayo tayo sa Diyos. Pero buti na lang, dahil sa dugo ni Jesus, dahil sa sacrifice ni Jesus, na-reconcile tayo sa Ama. Kaya nga, kung ano yung hingi natin sa Panginoon, in the name of Jesus, no? Didingin ng Ama. Dahil kay Jesus, na-reconcile tayo sa Ama. Kung hindi dahil kay Jesus, alam nyo ba yung kasalanan? Parang utang. Tingnan nyo ang kasalanan, ha? Ang utang, parang kasalanan. Kasi pag may utang ka sa tao, yan pa lang, no? Based sa aking na experience. No, sabi ko, na-experience ko yung utang, sabi ko, yung utang parang kasalanan. Pag may utang ka sa isang tao, pag hindi mo nabayaran, lalo na pag yung utang mo sobrang laki na, halimbawa 20,000, tapos wala kang kapasidad bayaran kasi yung trabaho mo minimum wage. O, yung kinikita mo sakto lang. Nang dahil sa 20,000, no, kahit gaano mong kayo ka-close noon, pero nang dahil sa kasalanan, hindi ka makalapit sa kanya. Hallelujah. No, nang dahil sa kasalanan, nang dahil sa 20,000, hindi ka makalapit. At nangyari ngayon, may daanan na mas malapit, no, lilibot ka pa kasi nga, hindi mo kayang humarap dahil sa utang. No, alam naman natin gaano kadami yung kasalanan natin nagawa. Romans 6:23, for the wages, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No, ang kamatayan, hindi yan kayang bayaran ng pera. Yung impyerno, yung hell, hindi yan kayang bayaran ng kayamanan. No, ang nagbayad niyan si Jesus. No, may mga bagay na hindi natin kayang bayaran, pero nang dahil sa ginawa ni Jesus, no, nabayaran. Kaya ngayon, no, sino nakapansin dito, pag may utang ka sa isang tao, ang hirap lumapit. Hallelujah. Amen? No, na-experience ko yan. Pag may utang ka sa isang tao, no, parang hindi ka malakit, parang may hindrance. Andun yung hiya, andun yung takot. No, ano-ano nang yung nag-overthink ka na, baka galit na sa'yo. Pero, may isang taong nagbayad sa ating kasalanan, si Jesus. Binayaran niya yun. Anong purpose? O, sino sa inyo dito, pag nabayaran na yung utang, noong una, hindi ka makalapit dahil sa utang. Pero nung quit na kayo, no, binayaran ng ibang tao yung utang mo. Sige ba, ako na lang. Bakit hindi ka dumadaan dyan? Kasi may utang. Sige, bayaran ko yung utang na yan. So, nang dahil nabayaran na yung utang, no, nawala yung hiya. Nawala yung takot. Nang dahil may nagbayad. So, ibig sabihin, nang dahil sa utang, yan ang dahilan kung bakit nagalit sa atin ang God the Father. Yung galit ng Diyos ay nasa atin. Pero by the grace of God, binadala na Jesus na siya ang nagbayad sa utang natin para makalapit tayo sa Ama. Kaya nga, pag manalangin tayo, this is I pray in Jesus' name. No? Dinadaan natin kay Jesus para ano? Para, no, dahil kay Jesus, naka-communicate tayo sa Ama. Thank you, Lord. Ibig sabihin, ito yung pinakamalaking opportunity na naranasan natin. No, ulitin ko ulit, nandahil sa kasalanan, nandahil sa utang, hindi ka makalapit sa inutangan mo. Pero nandahil binayaran na, nung time na hindi ka makalapit dahil sa utang, pero nung nabayaran na, nakakalapit ka na. Nang walang hiya, nang walang takot. So, ibig sabihin, may freedom. No, there is freedom in the name of Jesus. No, ito yung isa sa mga the best na opportunity. Restoration opportunity. Ito ang nangyari sa prodigal son. Ibig sabihin ng restoration sa Bisaya pa, nabalik. Alam mo, broken family. Broken family kayo. No, ni-restore ng Panginoon. Binalik niya. Ang dating sa irang pamilya, binalik niya. Ganun ang ibig sabihin ng restoration. No, alam niyo ba anong nangyari dito? Nang akala niya, alam mo ba sabi ng prodigal?
Gawin mo na lang akong hamak na alipin. Tagalinis lang ng banyo, kargador, tagapakain na lang ng tupag. Gawin mo na lang akong alipin, trabahante dyan sa bahay. Basta patawarin mo lang ako. Ang expectation niya hanggang dun lang. Nilimitahan niya yung pagmamahal ng Diyos. Alam mo sabi ng Panginoon? Pero tumawag ang ama. Tinawag ng ama ang mga utusan niya. Madali. Dalhin nyo rito ang pinakamagandang damit niyo. Pinakamagandang damit. The best. No, pag ang Diyos ang nagbigay, the best talaga. No, at bihisan siya. Lagyan ninyo siya ng singsing ang daliri niya at suotan na ninyo ng sandalyas at ang mga paa niya. Hallelujah. No? Ang akala ng anak, pag bumalik siya, gawin mo na lang akong alipin. Kung sabi ng Panginoon, hindi. Kung ano ka noon dito sa tono ko, ang ano ka dito ngayon sa kingdom ko, sa palasyo ko, no, pagbalik mo, mas labaw pa. Ibabalik ko sa iyo yung mga bagay na nawala sa iyo. Yung anointing, salvation, freedom, knowledge, wisdom. Ano yung mga ministry, ibabalik yun ng Panginoon. No, sabi nga dito sa Joel 2:25, God can restore what is broken and change into something amazing. No, ibabalik ng Panginoon yung mga bagay na nawala sa atin. No, papalitan niya ng amazing. All you need is faith. Ano, kailangan lang natin manampalataya, humingi ng tawad sa Panginoon. No, hindi ito ma-restore kung wala siyang realization, kung hindi niya naisip na kailangan niya ang Diyos, kung hindi niya na-realize na hindi ko kaya mabuhay, hindi ko kaya mag-survive na wala ang Panginoon. Tapos inaksyonan niya. Na-practice pa siya kung paano siya lumapit sa Panginoon. And always remember, ang Diyos ay hindi siya pulis. Pag nagkakasala ka, no, talad ka rin ka, hindi. No, hahantayin ka niya. No, tinitingnan ng Diyos yung pagbabalik mo, hindi yung kasalanan mo. Ganon ang ibig sabihin ng grace ng Panginoon. No, restoration opportunity. Number 4. No, ito yung provision opportunity. Ito yung isa sa pinakamalaki, wonderful opportunity na ibinibigay sa atin ng Panginoon. The provision. Alam niyo ba anong sabi sa 2 Corinthians 8:9? Sapagkat alam ninyo ang biyayang ipinakita sa ating Panginoong Hesukristo, na kahit mayaman siya doon sa langit, ninyo mayaman siya sa langit, ay nagpakaduka siya dito sa mundo, alang-alang sa atin. Para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, ay maging mayaman tayo. Hallelujah. No, ang Panginoon naghirap para maging mayaman ako. Para maging mayaman ka. No, against ako sa prosperity gospel. Pero deep inside in my heart, naniniwala ako na ang prosperity gospel, part siya ng gospel. Pero prosperity gospel, against ako dyan. Pero yung prosperity, alam ko at naniniwala ako na part siya ng gospel. No, gusto ng Panginoon pagtagumpayin ka. Gusto ng Panginoon na maging maayos yung kalagayan mo. At para maitisipay mo sa tao na pinagpala ako ng Panginoon, hindi ako pinabayaan ng Diyos. No, pinubide na yung mga needs ko. No, kaya si Jesus, kaya mga blessing na dumarating sa iyo dahil, no, sabi ni Jesus, naging mahirap ako para maging mayaman ka in all aspect in your life. Hindi ka lang maging mayaman sa pera, sa pag-ibig, sa spiritual, lalong-lalong sa spiritual, pagyayamanin ka ng Panginoon. Kasi sabi sa John 1:10, no, ginawa kitang anak ng Diyos. Kung ano ang meron, kung saan nakatira ang Diyos, ganun ka rin. Na kung sino ka sa harapan ng Diyos, you are a child of God. Ito yung pinaka-great opportunity na hindi naranasan ng iba. Na maging anak ng Panginoon. Anak ng Diyos. Thank you, Jesus. No, ano yung unang opportunity? Encounter opportunity. Naranasan yung pagmamahal, freedom, salvation, deliverance. Sa kahirapan, sa panahong lugmok na lugmok ka, you will experience the encounter opportunity. No, ibig sabihin, ma-encounter mo ang Panginoon. Yeah, sige, para mas maintindihan natin. Si Daniel Padilla, magchat-chat sa'yo, pupunta ako ng Zamboanga, makikipagkita ako sa'yo. Bro Jason, makikipagkita ako sa'yo,
pupunta ako sa bahay nyo, anong mararamdaman mo? At masasabi mo talaga, sikat na artista pupunta sa bahay ko. Grabe opportunity naman yon. It is a great opportunity. Presidente Duterte, sasabihin niya sa'yo, Rika or Laika, bukas, gagamitin ko yung helicopter ko, pupunta ako sa bahay nyo. Diyan mismo sa bahay nyo, anong mararamdaman mo? Kung para sa'yo, opportunity yon. And always remember, ang ma-encounter mo, hindi presidente, hindi si Daniel Padilla, hindi si Coco Martin. Ang ma-encounter mo dito, si Jesus Christ, the King of Kings, the Creator of the world. No? Sikat. Kaya nga, King of Kings, sikat pa sa mga sikat. Thank you, Jesus. No? Hindi ba ito opportunity? Ang akala kasi, ang nasa mindset kasi natin, ang opportunity lang dito lang sa mundo. Even the spiritual na mga bagay, no, it is a great opportunity. Wonderful opportunity ang ma-encounter mo. No, ang the King of Kings, sikat pa sa mga sikat. Hari sa mga hari. Thank you, Jesus. Number 2 opportunity. Hallelujah. No, reconciliation. No, nandahil sa ginawa ng Jesus. Yung galit ng God the Father na wala sa atin. Kaya nga si Jesus, Father, why did you forsake me? Bakit mo ako iniwan? No, si Jesus naging makasalanan. Nandahil sa ating kasalanan. No, inangkin niya yung kasalanan para no, maging righteous. Para ang paningin sa atin ng God the Father, hindi ikaw. Alam mo si Jason, Pastor Jason, pag mapunta ka sa langit, no, titingnan ka ng God the Father ngayon, hindi bilang Jason. Ang makikita sa'yo, si Jesus. Kaya nga, ganyan kabutihan si Jesus. No, because of Jesus, tungkol sa iyang gihimo sa cross. No, naging karapat-dapat tayo at naging konektado tayo sa God the Father. Na-reconcile. Siya ang umayos. Restoration. No, yung mga nasira, yung mga nawala sa iyo, yung sonship, yung katulad ng katulad ng prodigal son, nawala siya. Kayamanan, nawala siya sa landas. No, binalik 'yun ng Panginoon. Mas malaki pa. Hallelujah. Ito yung vision opportunity. Vision blessed. Pwedeng financial, pera. Pwedeng physical, healthy ka ngayon. No, habang ikaw ngayon hindi mo napapansin na gumiginhawa ka, provision 'yan. Blessing 'yan. Habang ang iba ngayon nangangarap sana makahinga sila ng maayos. Nasa tubo. Habang yung iba hindi nakakain kasi may tubo sa bunganga, habang ikaw ngayon nakikinig ng salita ng Panginoon, no, sumisigaw, no, nakakapagsalita ng maayos, habang yung iba agaw buhay sa ospital. Yung normal sa atin pero pinangarap ng iba. No, habang tayo naglalakad, kapag utusan tayo ng nanay natin, utusan tayo ng tatay natin, ng kapatid natin, bili ka ng suka. No, galit tayo kasi nga lakad na naman ako. No, habang yung iba ngayon sa ospital, habang yung mga stroke, habang yung mga paralyzed, pinapangarap nila yung lakad na inaayawan mo. At sasabihin mo, grabe, ako na lang lagi ang inuutusan. Pagod na ako sa kakalakad. No, habang yung opportunity pala, no, really, dapat mating ma-realize pala na yung ganong klaseng sitwasyon, maisip natin yung sitwasyon ng iba. Kaya nga, we are so blessed. Kung ano mo yung sitwasyon mo ngayon, huwag mong tingnan ang sitwasyon. Kaya sabi ko kanina, ang sarap ng pagkain mo, pero dahil lugmok ka sa problema, nawawalan ka ng gana ng pagkain. Ang sarap ng blessing, ang sarap ng lechon manok, hindi mo na siya nalasahan dahil sa problema. Pero while hindi mo siya pinapansin, yung mga bagay, yung lechon manok na kinakain mo, na hindi mo nalasahan, pinangarap yan ng iba. Pinangarap yan ng pulubi sa kalsada. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ano sabi ni Jesus? Sapagkat ako ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. No, kahit galing tayo sa putik, galing tayo sa basura, sabi ng Panginoon, basura. Kahit bulok na yung mangga, may purpose ka pa. Hindi nagtatapos, hindi porket bulok na yung mangga, tapos na. Hindi porket bulok na yung mangga, may chance pa. Pag ilibing ka, no, may buto pa sa gitna. No, maaring nasira lang yung out appearance, nasira lang yung mangga, yung laman ng mangga, pero hindi nasira yung buto sa loob. Ibig sabihin may purpose pa yung buhay mo. Ibig sabihin yung purpose kailangan itanim. Kailangan maka-experience ng brokenness. No, bago sa lumago, bago mo salingsing, bago lalabas yung bagong dahon,
Sabat ng tawag na. Na musalingsing siya. Bago musalingsing, muagi siya kabuak. Kung dili mabroken, dili mabuak, dili ka mo grow. Jesus, may purpose ka. Kaya ka nakakaranas kayo ng brokenness, kaya ka nakaranas kayo ng sakit, pighati sa buhay. Dahil gusto ng Panginoon lumago ka. Kaya kasi ang similya, dili na siya muglago ug dili siya mabuak. No, kailangan niya munang mabiak. Kailangan niya ma-experience yung brokenness para lumago. Pag lumago ka na, no? Pag naging kahoy ka na at darating yung season mo, mamungunga ka higit sa isa. At maraming makaka-benefit sa iyo, maraming kang matutulungan, marami kang mai-encourage dahil naayos ka na ng Panginoon. Thank you, Lord. Sige, mag-ambo ta. Father in heaven, close your eyes. No? Close your eyes. Lord, nang nakikita yung sitwasyon ng bawat isa, alam ko, Panginoon, may mga pinagdadaanan man kami. Marami man kaming pagbagsak, marami man kaming pagkakatisod, marami man kaming, dumating man kami sa punto, Panginoon, nakakalimot na kami sa iyo. Lord, pero hindi namin nahayaan na manatili kaming bagsak. Dahil dinisign mo kami, Panginoon, bumangon. Hindi mo dinisign yung motor para sa patalikod, kundi dinisign mo kami, Panginoon, paharap. Lord, hindi namin sasayangin yung opportunity. It is a great privilege to serve you. Kung makamayan man lang namin yung mga artista, kung makita man lang namin yung artista, kung makausap man lang namin yung mga artista, para sa amin, Panginoon, dito sa mundo, o privilege na. Nakalimutan namin, pag ikaw pala ang na-encounter namin, isa palang great privilege na hindi namin naunawaan. Lord, salamat, Panginoon, naunawaan namin na yung encounter personally sa iyo, it is a great privilege. It is a wonderful opportunity na hindi namin naunawaan ngayon. Pero salamat, Panginoon, dahil naunawaan namin. Kahit basura, kahit maraming kaming nagawang kasalanan sa iyo. Pero maraming salamat, pinaramdam mo sa amin yung comfort, kapatawaran. Tinignan mo kami bilang anak, hindi bilang kriminal. Lord, maraming salamat. Nang akala namin minsan, nalilimitahan ka namin, akala namin galit ka sa amin, akala namin hindi na kami tatanggapin, hindi mo na kami tatanggapin. Kaya sa prodigal son, gawin mo na lang kaming alip, gawin mo na lang akong alipin, tagabantay. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka tagabantay. You are a child of God. Hindi nawala yung posisyon mo. Nawala ka lang sa location. Your position is a child of God. Anak ka ng Diyos. Hindi ka kriminal. Dili ka dautan sa mata sa Ginoo. Basta makarealize ka o maginulsol ka sa tumasala. Number 2, opportunity. Gireconcile Jesus. Nadurog yung katawan na Jesus. Naging mahirap siya para maging mayaman tayo sa physical, sa spiritual. Kaya nga, by this blood, you are healed. Gumagaling ka. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Tulungan mo kami, Panginoon, sa insight namin. And teach us, Lord, give us wisdom, courage, and give us the boldness to share our thoughts, to our insight, to everyone. Thank you, Lord. We ask your blood in the name of Jesus. Reconcile us, restore us, and give us the courage to serve you. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen and amen.